Sinisiraan ka ba ng ex mo after breakup? So marami ang makaka-relate dito dahil marami ang nakaka-experience nito. Ang tawag dito ay post-relationship aggression or tinatawag din itong post-relationship abuse. So basically, ginagawa ito ng mga narcissist at ginagawa din ito ng mga taong natapakan ang kanilang ego at iba ang kanilang response. Sa halip na healthy ang response ay namemerwisyo sila ng kanilang excess. So ito ay public shaming, tinatawag din itong smear campaign. Ito yung point wherein kinakausap ng iyong exes ang inyong mutual friends, ang inyong mga kaibigan, katrabaho, kapamilya, at kung ano-anong paninirang ginagawa. So yung inyong mga sikreto na kayo lang dapat ang nakakaalam ay kanyang ikinukwento. Pati ang inyong ginagawa sa kama ay ikinukwento rin. Kaya ito ay talagang matindi ang effect sa inyo. So, bakit nga ba ito ginagawa ng inyong exes? Ang purpose nito ay paghihigante. Bakit? Kasi natapakan ang kanilang ego. Hindi nila matanggap ang inyong ginawa. Halimbawa ay hiniwalayan nyo sila dahil sa kanilang mapang-abusong ugali o sa kanilang ginagawa na hindi ninyo nagugustuhan o kayo ay merong specific na dahilan kung bakit inyo hiniwalayan. Hindi nila ito matanggap kaya sila ay naghihigante. Ego ang pinag-uusapan dito. Na-touch nyo ang kanyang ego, nasundot ang kanilang ego, natapakan ang kanilang ego. Another one, ang purpose nito ay sabutahihin ang iyong reputasyon. Ito nga ay may connection din doon sa paghihigante. So, iniisip nila na wala na naman tayo, kung hindi rin lang naman tayo, ay wawasakin kita, sisirain kita. No? Para watak-watak tayo, sira ka, wasak-wasak ka din. So, ganun ang kanyang naiisip. So, ano yung impact nito? Ang impact nito, dahil dito sa impacto ninyong ex, ang impact nito sa inyo ay psychological damage. Ang lakas ng psychological damage nito. No? So, ano yung takeaway ko dito? Ang takeaway ko dito ay kailangan ninyong proteksyonan ang inyong mental health, kailangan ninyong proteksyonan at i-prioritize ang inyong sarili. Prioritize peace. No? And huwag kayong makikipagbalikan dahil ito ay red flag. Nagre-reveal ito ng kanyang tunay na pagkatao. Ganito mag-reveal ng pagkatao ang isang walang hiyang tao. Nagre-reveal siya sa post, no? Ibig sabihin pagkatapos ng breakup. And for those of you who are experiencing anxiety dahil dito sa mga pangyayaring ito, nakaka-experience kayo ng intense na takot at kung ano-ano pa, naapektuhan ang pagtulog nyo, naapektuhan yung trabaho nyo, balisang-balisa kayo, pwede kayong mag-take ng Dr. Daily Ashwagandha plus magnesium. So twice a day nyo lang itong iti-take. This is FDA approved. This is under Puritan. If you are familiar with Puritan, so twice a day lang to with meal. Ito, dalawa lang nito and it will help you na ma-relax, makalma. At nang kayo ay makapag-move on or makapag-move forward ng maayos. And this is the intervention na gagawin nyo. So ito yung specific intervention na gagawin niyo. Una, go no contact, no? So i-block niyo sila. I-block niyo yung number at yung mga social media na po pwede kayo makontak. I-documents ninyo yung mga threats, yung mga pananakot, i-documents niyo yan for legal purposes. Establish ninyo ang physical safety, yung lock ng bahay niyo, palitan ninyo kung may access siya, no, para safe na safe kayo o kung ano mang mga lock ang meron siya para hindi kayo mapasok in case na siya ay lasing o kaya ay nakagamit na ipinagbabawal na gamot kung gumagamit. So you do that to establish physical safety. Another one is you need to limit information. Sabihin mo doon sa mga kaibigan nyo or mutual friends na huwag mag-share ng updates sa tungkol sa inyo. Okay? Huwag sasabihin doon sa inyong ex. Huwag magre-relay ng message doon o ng information. Clear tayo dyan. Alright? Kasi itong mga mutual friends, ito yung mga chismoso-chismosa minsan eh. So, napapahama ka dahil sa kanila, no? Ganda ng papel o nagpapaganda ng record doon sa inyong exes.
So nagpapalapad ng papel, halimbawa ay mayroong negosyo yung ex mo, mayaman or whatever, so nagpapaganda ng papel, sinasabi kung anong nangyayari sa'yo, and hindi yun dapat mangyari. Okay? Another one, last but not the least, seek professional support. Speak with a therapist, sa mga clinical psychologist, para ma-process yung trauma na ginawa sa inyo. If you felt that you can't do it alone, then you need to ask help sa mga professional kagaya nila. So yun yung dapat nyo gawin. So maglalagay ako ng yellow basket dyan or link para ma-check out nyo na at na ma-start nyo nang ma-take itong Dr. Daily Ashwagandha plus magnesium 1,400 mg twice a day. 60 capsules na to. This is very affordable and FDA approved. Bye for now.